Province. Nagsimula na po tayo na mag-live sa FB. So sa lahat ng taga-subaybay sa ating live sa FB, sa iba't ibang bahagi ng daigdig, at mga kapatid na mga OFWs, mga semen, lalo-lalo na sa ating mga kapatid o kapwa nating kasamang safety dyan sa Luzon, especially kang kapatid o kasamang Marlon Serrano, palaging nagsubaybay sa ating YouTube. Bago muna tayo magsimula mga kapatid, manalangin muna tayo. Humingi tayo ng panalangin sa banal nga Espiritu para po tayo pagbigyan ng biyaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapanibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan. At sa tuwinay magalak sa kaniyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So patuloy na tayo mga kapatid, ating linawagin na bilang mga Katoliko, mananampalatayang Katoliko, hindi natin ipinagtanggol si Mama Mary. Sa mga tuwid, sa katunayan, tayo pang mga mananampalatayang Katoliko, tayo pa ang humingi ng proteksyon sa ating mahal na Birhen Maria. Ang ating ipinagtanggol, ang ating pananampalataya ni Mama Mary, ni Birhen Maria, bilang mga mananampalataya ng Katoliko. Sa ating pananampalataya na tinatawag natin na Mariology, di ba? Yon ang ating ipinagtanggol kay grabe ang paninira ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta patungkol sa ating pananampalataya sa ating mahal na Birhen Maria. Ang paninira nila na si Mama Mary ang daming anak, di ba? Nila ni San Jose, mayroon silang mga basihan na mga sitas dyan sa Biblia nga hindi nila naunawaan kung ano ang ibig sabihin. So, ulitin ko, ating linunagin na ang ating ipinagtanggol, ang ating pananampalataya natin ni mahal sa ating mahal na Birhen Maria, na tinatawag natin Mariology. Mariology is the theological study of Mary, the Mother of Jesus, redemption, and grace. Yon ang ating pinagtanggol. So, ngayon, patuloy natin talakayin kung totoo ba nga si Mama Mary ay walang ibang anak, kundi ang ating lamang Panginoong Hesus. Kay para sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, bago muna tayo mga kapatid, ating muna acknowledge ang ating younger sister nandyan sa Louisiana, USA, si Nurse Colon, Rosal Colon. Happy being day. Kumusta man? So, isa sa ilang gamitin na sitas mga kapatid para po gamitin nila para sa kanilang paratang na si Mama Mary ay ang daming anak nila ni San Jose, di ba? Isa sa gamitin nila yung Mateo 1:25. Kung ating babasahin ang Mateo 1:25 mga kapatid, ayon sa nakasulat sa Mateo 1:25 na sandali lang mga kapatid. Ganito, ito po ang mababasa natin.
Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa mapanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. So, para sa kanila, makonklud po sila mga kapatid na pagkatapos ng ipinanganak ng batang Jesus, ginalaw na ni San Jose si Virgin Maria. Yung tinatawag natin may tuturong sexual relation, di ba? So, para sa kanila nga ginalaw na ni San Jose si Virgin Maria tapos na ipinanganak ang batang Jesus. Maliban dyan mga kapatid, mayroon silang mga supporting follow-up na sitas sa Marcos 6 mga kapatid. Katunayan mga kapatid, mayroong anak ang daming anak para sa kanila, ang daming anak si San Jose at si Virgin Maria. Ayon sa nakasulat sa Marcos 6:3 mga kapatid, kung ating babasahin, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Di ba? Mayroong kapatid ang ating Panginoon. Sino po ang kapatid? Para sa kanila, si Santiago, si Jose, si Judas at si Simon. Dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae. Mayroon pang mga babaeng kapatid. Yun ang isa sa kanilang paratang na kung ating basahin tuloy, na babae, hindi ba? So, sa naturang talata mga kapatid, mayroong malaking question mark. So, meaning, form of question itong sitas na to, di ba? Isang tanong. So, maliban dyan mga kapatid, para sa kanila, ang daming anak, may mga kapatid ang ating Panginoon. Maliban dyan, isa pa gagamitin nila ang sulat po ni Ebanghelyo po ni San Mateo 12:46 hanggang 47. Kung ating babasahin, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. So, ang daming mga sitas nagsuporta mga kapatid, nagpapatunay na ang Ebanghelyo po ni San Marcos at sa San Mateo nagpapatunay na mayroong mga kapatid ang ating Panginoon Jesus. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking kapatid? So, ating munang sasagutin mga kapatid, ating sasagutin punto por punto ang kanilang mga sitas na ginagamit again sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko about the virginity of our Lord Jesus, of our mahal, sa ating mahal na Birhen Maria. So, unang-una, ating munang tingnan mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin sa word na Birhen? Yung Birhen Maria mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin about sa virginity? Kung tingnan natin ang ano po ba ang ibig sabihin sa virginity mga kapatid, lalong-lalo na yung tinatawag na firstborn. Virginity is the state of a person who has never engaged in sexual intercourse. Yun ang
ibig sabihin sa virginity. Na po, virginity is the state of a person who has never engaged in sexual intercourse. There are cultural and religious traditions that place special value and significance on this state, predominantly towards unmarried females associated with notions of personal purity, honor, and worth. So, ano po ang ibig sabihin sa virginity? Is the state of a person who has never engaged in sexual intercourse. Yun ang virginity. Kung tingnan natin ang, bago tayo sa mga sitas, ating i-reconcile punto por punto ang mga sitas na ginagamit nila sa paratang ng ating mahal na Birhen Maria na ang daming anak nila ni San Jose. Isa pang gagamitin natin ang Europe Before Modern Times sa Brian na libro. Although ating sariling aklat po ito ng Simbahang Katoliko, para sa kanila bias to. Kay ang naturang aklat, pumapabor yun sa Simbahang Katoliko. Pero sige, kay mayroon tayong gagamitin nga iba pang libro ng SDA. Pagpapatunay ng ating mahal na Birhen Maria at San Jose, wala silang sariling anak. Ating babasahin ang Europe Before Modern Times Bayan sa page pahina 173. Ganito po ang nakasulat: Jesus had no real father on earth, since he was born in the womb of Mary by the power of God and without any action on the part of Joseph. Mary remained a virgin before, during, and after the birth of Christ. So malinaw na mga kapatid, ayon sa nakasulat sa naturang aklat, Europe Before Modern Times by Brian, Jesus had no real father on earth, since he was born in the womb of Mary by the power of God and without any action on the part of Joseph. Mary remained a virgin before, during, and after the birth of Christ. She is rightly called the Mother of God. So, pinapatunayan na sa taurang libro na ang ating mahal na Birhen Maria Asia po ang ina ng Diyos, so Theotokos, di ba? Pero para sa kanila, hindi yun totoo mga kapatid, sarili yung libro ninyo. Kung meron kayong mapapatunayan na gamitin libro sa yung hindi maituturin na bias o papapabor sa inyong mga kapatid, so dito tayo sa ating gagamitin ang libro ng mga kapatid nating SDA o Seventh Adventist Church. Kung ano po ba ang ating mga kapatid na mga SDA, yung mga membro, palaging nag-penetrate sa social media mga kapatid, daming mga post nila na sumisira sa ating mahal na Birhen Maria. Ang halos lahat na mga kapatid nating mga SD dito sa Osamis, sa panahon ng ating programa sa palatuntunan natin dialogue sa pagtuo, halos lahat sila para sa kanila ang ating mahal na Birhen Maria hindi lang ang ating Panginoon ng kanyang anak, ang daming anak nila ni San Jose. Pero kung tingnan natin ang libro ng SDA, isang aklat ng SDA, Alpha and Omega Volume 8, ang author po, ang sarili nilang founder na si Ellen Goldwhite, Alpha and Omega, nandyan ang pangalan po ni Ellen Goldwhite, ang kanilang founder. Pero di-deny nila nga si Ellen Goldwhite ay hindi nila founder, kaya para sa kanila, isa lang propeta. Ating tingnan ang naturang libro sa naturang aklat sa pahina
388. Kung ano po ba ang tinuturo ni Ellen G. White patungkol sa ating mahal na Birhen Maria, nagtuturo ba ang naturang libro na ang ating mahal na Birhen Maria ay maraming anak? Ating babasahin. Mary, Mother of Jesus and a descendant of David. Mayroon siyang supporting verses. Rome chapter 1 verse 3, Acts chapter 2 verse 13, Acts chapter 13 verse 23, 2 Timothy chapter 1 verse 8, verse 8. Yun, mga apat na mga sitas ang sinusuporta ni Ellen G. White sa kaniyang definition about Mary, Mother of Jesus and descendant of David. Mary had no other children. So malinaw na malinaw mga kapatid, Mary had no other children. A fact we know because ang pagpatunay mga kapatid, ang katotohanan mga kapatid na ating malaman na because Jesus at His death, sa panahon ng ating Panginoon ay namatay sa cross, entrusted here to the care of His disciple John. Saan po ba ay inibili ng ating Panginoon ang kanyang ina? Sa kanyang minamahal na apostol, John. John, mayroon siyang supporting verses, John chapter 19 verses 26 to 27. Jesus' brothers were sons of Joseph. Yung tinutukoy na mga kapatid ng ating Panginoong Hesus, sa sabi ng sa naturang libro, Jesus' brothers were sons of Joseph from his previous marriage. So, sabi ni Ellen G. White sa kanyang libro, sa kanyang aklat, na ang yung tinutukoy na mga kapatid ng ating Panginoon ay matuturing yung half brothers and half sisters sa naturang aklat, sa pagpatunay sa naturang aklat sa Alpha and Omega ng aklat ng SDA, from his previous marriage. So, ang pagpapatunay ni Ellen G. White na ang mga kapatid na tinutukoy dyan sa mga ebanghelyo, may tuturing natin nga half brothers o half sisters sa kanilang libro, sa kanilang libro. Pero ating sasagutin punto por punto, ating i-reconcile ang kanilang mga sitas na ginagamit against sa ating pananampalataya, ang sa palaging ulay ng ating mahal na Birhen Maria. Maliban dyan mga kapatid, may isa pang libro, Mary, the Mother of Jesus, Faith and Order, Series 4. Hindi po to sa libro aklat ng Simbahang Katoliko. Aklat po to sa ating mga kapatid na mga Protestante, United Church of Christ in the Philippines, kung UCCP mga kapatid. So, kung tingnan natin, mayroon po silang libro na tinatawag na Mariology. Mariology mga kapatid. Kung ating tingnan, mayroon po silang itong libro sa part 1, Mariology, study about Mary. Pero kung tingnan natin sa pahina 24, does Mary have a rightful place in Protestant theology and piety? Right? My answer is qualified yes. Yes, because the Bible, the foundation of our faith. Yung mga kapatid natin mga Protestante, since na si Martin Luther ay nisiparate sa Simbahang Katoliko, nagprotesta siya, meron siyang tinatawag natin, may tuturing natin 3 battle cry. Faith, Bible alone, faith alone, grace alone. Yun. So, Bible alone po sila. So, ang pagpapatunay nila sa mga kapatid natin mga Protestante na si Mama Mary
ang ginagamit nila is biblical foundation. The foundation of our faith has place for Mary. Has a place for Mary. Yes, our early ecumenical creeds, Apostle Creed, yung Nicene Creed, and the ecumenical councils recognize the important role of Mary in the church life and witness. Therefore, as Protestant Christians in the Philippines, if we are truly evangelical and truly ecumenical, we should reclaim our Reformation heritage above all. We should discern the Holy Spirit's movement and the truth of the Filipino culture and popular faith, purify and renewing them for the greater glory of the triune God. So, yun mga kapatid, kung ating tingnan sa pahina 25, the doctrine on Mary as theology, as Theotokos. Yun, tumutukoy na sa Theotokos, ibig sabihin, Mother of God, was defined to safeguard the truth about the Word made flesh, Jesus Christ, close parenthesis, in the face of the Nestorian crisis in the 5th century. So, kung tingnan natin ang tradisyon o kasaysayan po ng simbahan, mayroong isang obispo ng simbahang Katoliko sa Constantinople na dininay na niya ang isa sa ating dogma na sa ating mahal na Birhen Maria, ang tinatawag na Theotokos o Mother of God. Kaya para ni Bishop Nestorius, si Mama Mary ay ina lang ng tao ng ating Panginoon, hindi siya ina ng Diyos. Pero ganap yung konsilyo po ng Episo 431 AD against kang Bishop Nestorius at itinuturing si Bishop Nestorius na isang heretic. So, kung ating balikan ang isang libro ng SDA, ating balikan kay para po kung buhay pa si Ellen G. White, I'm sure na ang mga kabilang niya, ang mga membro niya na palaging umatake sa ating mahal na Birhen Maria, palaging naninira sa ating mahal na Birhen Maria, na yung mga nasa social media, ang daming mga post nila na paninira ng ating mahal na Birhen Maria, na para sa kanila, ang ating mahal na Birhen Maria, ang daming anak nila ni San Jose. Pero ating babasahin mo ulit, ano po ba ang itinuturo, official ang itinuturo ni Ellen G. White. Hindi yun may quotation pag ang isang may tuturo natin quotation, meron siyang kinukot na isang libro. Pero kung ating babasahin ang pahina 338 sa naturang aklat Alpha and Omega Volume 8, Mary, Mother of Jesus, and a descendant of David. Meron siyang supporting verses, Rome chapter 1, verse 3, Acts chapter 2, verse 30, Acts chapter 13, verse 23, 2 Timothy chapter 1, verse 8, Mary had no other children. So, malinaw na itinuturo na Ellen G. White na si Mama Mary walang ibang anak. Mary had no other children. Apat. Ang pagpapatunay mga kapatid, ang katotohanan mga kapatid, sa katunayan, we know because Jesus at His death entrusted her to the care of His disciple John, chapter 19, verses 26 up to 27. Jesus' brothers were sons of Joseph from his previous marriage. So, yun ang pagpapatunay, piping po ni Brad Kenneth Alvin Bustamante, ating kapatid, kasama natin kapag safety sa Diocese of Pagadian. At the same time, nandyan siya, isa siyang major practitioner sa DXPR Pagadian. At si Ryan
Dario. Happy watching. So, yun mga kapatid. So, dito muna tayo ating i-reconcile ang mga sitas na ginagamit nila. Unang-una, ang Mateo 1:25 na hindi ginalaw ni San Jose si Mama Maria hanggang ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Kung tingnan natin mga kapatid sa lagda po sa para sa amin bilang mga Catholic Faith Defender, meron kaming lagda sa pangangaral na tinatawag namin na hermeneutics, di ba? O, tinatawag naming hermeneutics. Yung ang tinatawag na sandali lang mga kapatid. So, kung tingnan natin yung tinatawag natin na sentido, sandali lang mga kapatid nga contextual. Kung ating babasahin mga kapatid, nga kung tinatawag nating metaphor, yung gamitin ng hindi kung katulad, yun ang gamitin yun sa tinatawag namin sa hermeneutics na metaphor. Yun ang ating mababasa sa Mateo 1:25, merong nakasulat na hindi ginalaw. So, ang salitang hindi is negative, di ba? Hindi ni ginalaw ni San Jose si Virgen Maria hanggang ipinanganak ang batang Hesus. So, may pasiuna na hindi o negative. Hindi ibig sabihin na sa tuwing ipinanganak na ang ating Panginoon Hesus, ginalaw na ni San Jose ang ating mahal na Virgen Maria. Di ba? Hanggang naipinanganak ang ating Panginoon Hesus, hindi ginalaw ni San Jose ang ating mahal na Virgen Maria. Like for instance mga kapatid, kung ating babasahin ang Genesis 14, di ba? Genesis 14, Samuel, yun hindi, di ba? Second Samuel, di ba? Ating munang unahin mga kapatid ang yung nangyari sa panahon sa lunok po ni Noe mga kapatid, di ba? Na ang isang ibon na nakilala na yung ibon na kilala, Genesis 8:7 mga kapatid pala, na unang sinugo ni Moses na magpunta doon sa uwak mga kapatid, di ba? Ang isang ibon na uwak, siya po ang unang sinugo ni Noe na magpunta dito sa kung ano na ang nangyari sa naturang lunok, baha, panahon ni Noe. Pero hindi na bumalik ang naturang ibon na kilala nating uwak. So, sinugo na naman ni Noe ang isang salapati, kung ating babasin, pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong, yung arka, at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo
sa lupa. Hindi na bumalik ang naturang ibon ng uwak. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. So, ang kalapati bumalik kang Noe at sabi na natuyo na ang lupa o wala ng tubig. Pero ang uwak hindi mabalik hanggang natuyo ang lupa. Hindi ibig sabihin na ang uwak sa panahon na natuyo ng lupa, bumalik ang Noe. Hindi yun bumalik. Diba? Maliban dyan magkapatid, sa nangyari po ni Mikal, 2 Samuel 6:23, si Mikal ay hindi nanganak hanggang siya ay namatay. Hindi ibig sabihin na sa panahon na namatay na si Mikal ay nanganak na siya. Lalong hindi siya nanganak, kahit patay na eh. So, yung word na negative, mayroong napasiuna na negative, hindi mananatiling negative yun mga kapatid. Sa lagda po sa ating pangangaral bilang mga Katoliko, bilang mga Katoliko, sa natatawag nating metaphor sa hermeneutics. No. So yun ang ating pagpapatunay, di ba? Sa nangyari ni Mikal. Si Mikal ay hindi nanganak hanggang siya ay namatay. Hindi ibig sabihin sa namatay na si Mikal na nanganak na siya. Kaya mayroong salitang negative. Di ba? Hanggang. Yun ang ating pare-reconcile mga kapatid. Pangalawa, yung ginagamit nila nga Marcos 6:3 nga mayroong mga kapatid ang ating Panginoong Hesus. Kung tingnan natin mga kapatid sa tradisyon, muna tayo mga kapatid, ating tingnan ang sa tradisyon kung sino po ba ang mga ina sa itinuturing mga kapatid ng ating Panginoong Hesus. Dito muna tayo sa tradisyon. Kung tingnan natin si Santa Ana at si San Joaquin, hindi natin na mababasa sa Biblia. So, bakit po tayo magkatoliko? Alam natin kung sino ang mga magulang ni Virgen Maria dahil hindi lang po tayo Bible alone. Diba? Mayroon tayong tradisyon. Mayroon, sa akin personal mga kapatid, mayroon po akong libro, aklat na The Life of Mary. Pero kung tingnan natin ang tradisyon, bakit po tayo na laman natin na si Virgen Maria, ang kaniyang magulang, si San Joaquin at sa Santa Ana, dahil po sa kasaysayan at sa tradisyon. Kung tingnan natin, ang ang ina at ama o magulang ni Virgen Maria, San Joaquin. Si Santa Ana, namatay po si San Joaquin at muling nag-asawa si Santa Ana. Pangalawa niyang pag-asawa. Sino po ba ang kaniyang asawa? Pagkatapos namatay San Joaquin. Sa tradisyon po ating ginagamit mga kapatid, si Cleopas. Mayroon po silang anak na ibang Maria. Maria din ang pangalan. Si Maria na anak ni Santa Ana at ni Cleopas, sa pangalawang asawa ni Santa Ana, kay ang una niyang asawa si San Joaquin, nag-asawa ni Alfeo. At mayroon silang anak na si Santiago, Jose at Judas. Sinong anak ni Maria na anak ni Santa Ana at ni Cleopas sa tuwing nag-asawa muli si Santa Ana, kaniyang asawa si Cleopas? Mayroon silang anak na ang pangalan ay Maria pa rin. At saka nag-asawa siya kang Alfeo at nanganak sila ni Santiago, Jose at Judas. Si Santa Ana, mayroon siyang so si Santa Ana nag-asawa ni Salimas. Mayroon din silang anak na si Santiago Daco at si San Juan Evangelista.
Si Elihu, kapatid po ni Santa Ana, meron siyang anak na si Santa Elizabeth at nag-asawa ni Zacarias. Yun ang dahilan na sa Biblia, first degree cousin po si Santa Maria, Virgin Maria at si Santa Elizabeth. Kay ang ina po, ang ama po ni Santa Elizabeth, si Elihu, ay kapatid ni Santa Ana, na ina po ni Mama Mary. So, kung dito tayo sa mga sitas, mga kapatid, yung tinutukoy ng ating mga kapatid na si Virgin Maria, ang daming anak. Ating babasahin muna ulit ang Marcos 6, di ba? Kung tingnan natin, ang daming yung tinutukoy na kapatid ng ating Panginoong Hesus, kung tingnan natin sa Marcos, dito muna tayo sa Lucas 6, 14 hanggang 16, mga kapatid, kung ating babasahin. Kung sino po ba ang ama o magulang sa tinutukoy na mga kapatid ng ating Panginoon Hesus. Dito tayo sa Lucas 6:14 hanggang 16. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid na sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. So, malinaw na sino po ba ang magulang ni Santiago o si Alfeo? Hindi si San Jose, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. So, mayroong ibang magulang. Ang mga pangalan na tinutukoy sa Marcos 6:3. Maliban dyan, mga kapatid, kung tingnan natin, ang daming mga pagpapatunay natin, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus, pero konti na lang ating oras sa pagpapatuloy natin. Sa Acts chapter 1 verse 13, ang si Santiago, yung sa King James Version tinatawag na Jacobo, at si Andres at sa Felipe, mayroon silang ama na si at sa si Jose. Mayroon silang anak na ama na anak po sila ni Alfeo din. Samantalang sa Mateo 10:2, sino po ba ang ama ni Santiago? Yung sa amin sa dako, sa gamay, sa Bisaya, gamay at sa dako, malaki at sa ang ama is si Zebedeo. So mayroong iba't ibang mga magulang, mga kapatid, ang tinutukoy na mga kapatid ng ating Panginoon Hesus. Maliban dyan, mga kapatid, sa tradisyon sa mga Hudyo, isa naman tayo, mga kapatid, bakit po tayo nagtawagan ng brother at sister? Hindi naman tayo kadugo, di ba? Hindi naman tayo iba ang ating mga magulang. Hindi po tayo relatives, pero bakit po nagtawagan po tayong brother at sister? Yun ang kultura po natin sa ating mga kapatid na mga Hudyo. Mismo si Lot na tinatawag na kapatid ni Abraham, di ba? So, ating patuloy, mamaya, mga kapatid, break muna tayo para sa commercial, mga advertisement. Patuloy muna tayo sa ikalawang porsyon ng ating
palatuntunan hanggang alas 8. Kaya nilang po tayo masyap ng alas 8 kay merong misa po si Bishop sa cathedral. So, mga quarter lang po tayo sa 8, quarter to 8 po lang tayo. So, sandali lang po, mag-break muna tayo, Bro Joe. Datang Broadcasting Corporation.